Atin pong ipagpatuloy ang interview kay Pastor Mel. Pastor Mel, talaga bang may kita sa pagbububuyog? Ay siyempre meron naman po dahil hindi naman ako tatagal ng ganito kung hindi naman kahit paano ay hindi ako nakikinabang. Meron po, may kumikita po diyan dahil una po, sige, hindi sama na rin natin ang stainless bees. Sa stainless bees po may tatlo tayo yung pinagkakakitaan diyan, ang propolis, pollen, and honey. At yan po ay ating naibibenta po natin yan. At ang bawat ano po niyan ay maaari mga 1,000 per kilo ang bawat isa niyan. Parehas po yan. Kaya maganda po ang kita. At pagdating naman po sa Apis cerana, ay nandyan po yung pwede tayong gumawa ng wine, pwede po tayong gumawa ng suka, at saka po ng ano pa ba pwedeng gawin, pwede po marami pong ano din, pwedeng gawin natin yung mga lotion, ganun, marami pong kikitain tayo dyan. At ang isa pa po, ang Apis cerana, kaya po ako nakapokus sa Apis cerana. Ang Apis cerana po, pag panahon na lamang ang init, ay siya pong pinakamasarap na alagaan kasi wala kayong ginagawa, ay kayo po ay kumikita. Katulad po nung nung parang isang linggo lang nakakaraan, nag-harvest po ako naka 10 kilos. Nandyan lang yan. Wala naman akong inaano. Nag-visit po ako kanina, kita ko po, ang lapat na uli sila sa ibabaw, ibig sabihin siguro mga 2 weeks, harvest na naman ako. Halos ay monthly, pwede po tayo mag-harvest kapag po ganitong mainit. Kaya napakalaki po ng pakinabang sa Apis cerana. Bukod pa po doon sa kung kayo magbibinta ng colony, kikita pa rin kayo. Pero ang pinakaano po doon talaga ay yung maalagaan muna natin sila. Mapadami, saka na po natin isipin yung pagbebenta. Yan po. May kita po. May kita po. Ibig sabihin po ba ay hindi lang summer pwedeng mag-harvest ng honey? Ang ako po dito po sa amin, itong buwang ito, hindi niyo masasabing ngayon ay summer. Itong pong buwang ito, kasi dito sa amin, kita naman ninyo ang tayo ng kung gaano ang ibinibigay na init. At kung umuulan man siya, hindi totally maghapon, kundi isang oras, sa gabi. Kaya okay lang, nakakapaghani po ang ating mga bubuyog at pwede tayong mag-harvest. So, ibig sabihin niyo po ba ay anytime sa buong taon, basta mainit, Basta mainit po, ay pwede pwede mag-harvest? po tayong mag-harvest kung may ma-harvest. At piho naman po na may Depende ma-harvest. sa resulta ng hive Opo, visit. tsaka po ng season. Yun Ng na nga, season, kasi kung wala mga po yung ulan, paano sila makakapaghanap buhay? Para din tayong tao. Makakaipon. Hanggat kapag hindi tayo lumabas, ay hindi tayo. So, ibig sabihin pala ay talagang may kita. May kita po, may kita. May kita. At nabanggit nyo kanina yung mga paggawa ng mga iba't ibang produkto. Ang tinutukoy nyo pala ay value adding. Ano Yan, po? Value pwede adding. po. So, bukod sa pulot ay pwedeng gumawa ng ibang mga produkto Opo. na galing sa pulot mismo, Opo. kagaya ng alak Ang alak, at ng suka, pwede suka, at pwede ring gumawa ng ibang produkto mula sa wax. lotion, Mula sa wax. Candle. Yan. Yan. Yung pong aking anak ay gumagawa po yun ng candle. Ay, so ibig sabihin pala ay talagang may kita. Apo. Pwedeng mag-invest Ay, pwede po talaga. sa Hindi po, pagbububuyog. Ay, magkano naman po ang nagiging puhunan? ay nasa sa inyo po yan kung gaano kalakas ang inyong loob. Katulad nga po, halimbawa, pwede po magsimula tayo sa maliit. Pwedeng gawin natin sa pagsisimula para maka-experience. Bili muna tayo po ng tools talaga, ng gamit. Yon. Ang nabanggit nyo kaninang tools ay yung hive tool, Opo. bee suit, Yon, smoker, yan, mahalaga Smoker. po yan. Kahit yung tatlo na lang yung hindi ko alam ano yan meron akong ganun. Ito. Ako po Ayan. nahihirapan pag walang ganito. Ito po. Tinakabili po. Hindi ko alam kung anong tawag sa tools na ito sa Pero ito po napaka. saan nyo po nabili yan? Online din lamang po ito. Shopee. Nakaka-order po ng ganito. At saka Madali naman palang Opo, sa mga maghanap. sa mga beekeeper din.
ay matuturuan tayo kung saan ba nakakabili. So, importante mag-join po ng mga Opo, yun beekeeping po. groups at Opo. maraming mga impormasyon makukuha doon. At pagdating nga po sa puhunan, nasa sa inyo yon. Kung kung pwede kayo magmuhuna ng malaki kaagad, kung mayroon kayong sapat na kaalaman at sa tingin ninyo ay kaya ninyo. Ay isa nagsisimula lang po. Halimbawa, talagang walang alam na bago pa lamang sa Sirana, ilan ang inirekomenda ninyo na pagsisimulan? Ilang colony? Pwede po para magka-experience hanggang 2 muna. 2 colony Opo, sa isang pwede. nagsisimula Opo. para magkaroon ng karanasan, Opo, ng karanasan. Ayan, Ayan. magkaroon ng experiential Opo. learning Opo. sa pag-aalaga. Yun po ang isang, Baka nga may makabili ng 10 o ng 20 pagkatapos bago ay napabayaan lang. napabayaan Opo. ay sayang naman ang Kaya, investment. Ngayon, kung nakapag-start ka na ng isa, naranasan mo na, kaya ko na to, kaya ko nang mamuhunan. Alam ko na ang mga paraan para hindi siya lumayas, para pakinabangan, alam ko na. Sa stainless beam naman po, ilan ang inirekomenda ninyo na pwedeng pagsimulan? Ay pag sa stainless beam po, hanggang, mas maganda ang 10, ganon, maganda na yun, hanggang 10. At yun ay, ang stainless beam po kasi, napakadaling padamihin. Alam lang natin yung paraan. Ang isang po niyan sa loob ng 1 taon, pwede maging 3. Ang niyan. Kung ang focus natin ay pagpaparami. At saka isa pa po ko, pagdating po sa pagiging beekeeper, ayan po may 2 focus yan. Kung ikaw ay sa paghahani, ang focus mo ay meron kang nakabukod na panghani talaga. Pero kung doon sa pagpapadami, dapat huwag mong kakukunan yun ng pulot. Kung maaari, sige, padamihin mo lang siya ng padamihin. Huwag ka muna doon sa pakinabang sa hanay. Padamihin mo muna siya ng padamihin. Ngayon, pagka siya madami na, saka mo siya pagpulutin. Doon ka lang kukuha sa 3rd chamber. Kasi yung per second, may honey pa rin yun, may pollen yun. Kung kunin mo yung 3rd, hindi, anytime, kahit tag-ulan, hindi masisira yan. Dahil may tira sa kanila. Nabanggit nyo kanina, nasa inirekomenda ninyo na 2 colony pagka yung salaywan. Salaywan. Magkano po naman ang isang colony? Sa laywan po, pag sa akin ay inaabot ng 3.5 kasama naman doon ang pagme-mentor ko. Ako po So, yung- 3.5, dalawang mentor. 3.5, di bali 7,000. 7,000. Plus ang hive tool ho, magkano ang hive tool? Siguro, hindi pa siguro makaka 3,000 yun eh. Kaya yung 10,000, starting na po yun. Mga Hindi po. 10,000 na Dahil starting. yung biso, Kumbaga, 7,000 ang 700 lang plus colony. Tapos ay bisut, mga hive tool, smoker. Sobra pa ang 10,000. yun po sa 10,000 na po yun. Okay. Sa isang Papakain na po, nagsisimula. Sa isang nagsisimula. Pagdating sa laywan. Pagdating po sa Laywan, kung bibilihin. Ngayon, kung meron ka naman sa inyo, lalo na ikaw ay nasa bukid, ay di, ang gagaanin mo lang paggawa ng box, at yun, yung abis na ikaw na yung kukuha sa gubat. O kaya kagaya ko, ako'y naglagay lamang ng box. Yung Dumating pinaglinisan ko ng stainless bee. Bali, 4 na yung dumating sa akin na yun. Isa nung last year, 3 last year, ay kaya nga lang hindi pa marunong, kaya umalis ang yung una, tapos ay nitong nakaraang taon, doon sa aking 3 ay 2 nang umalis. Isa na lang natitira sa akin ngayon. Ay, yun naman talaga, ay karaniwang nangyayari. Kaya lang, kung alam mo ang paraan, ay pwede mo siyang ibalik. Kagaya doon, ako yun na ang sabi ko. Sa ngayon, kahit ako'y nakakabinta, kahit nagtago lang yan, yung aking yan ay nasa 30 plus na dating 50 plus. Ang iba niya nabinta, hindi naman lahat ay nasira. Pero pagdating niya ng season, pag sila ay gumawa ng nanangkwin, ay ihanda na ninyo ang 30 ninyong kahon, doble yan. Ganun yan. Ay siya, mamaya po, ibigay niyo yung sikreto sa akin kung paano hindi lalayas. Yan. For the meantime, ay doon po tayo sa stainless bee. Magkano po naman ang pwedeng maging puhunan doon sa isang nagsisimula? Sabi niyo ay 10 colony. Opo, sa akin po, pag sa akin hindi ko po yung iba dahil mahirap naman yung Ako po nagbibigay ng, kung per sa chamber lang, 1,000. Pag
chamber na yan, 2,000 na yan. Mhm. Pag nag-3 na yan, aba, ibang ano na po yan. Pagkamahani, siyempre, iba na pong, ano doon, mga 3,500. Ay kung 10 na 1,000, Ay, di 10. ay di 10,000. Yan, 10,000. Plus hive tool, bee-suit, smoker. Yan. Ay yun di po. siguro yung mga 11 o 12. Maaari po. Oo. Pwede. At Sa yun naman ano? ay pwede namang kung kayo nga ay mayroon sa inyo sa bukid, ay pwede nga bilhin lang Libre na. ninyo tools. Opo. Libre na ang ano. Pwede mo nang, pwede ka na magsimula sa inyo. Actually, nagkaroon din ako ng libre na stainless bee Yung munggo-munggo. Meron po ako. Ay ano, 2. meron din, yung pinaglumaan ko rin, actually hindi ko nilinis yon. Namatay yung colony ko. Basta, hindi ko na naasikaso. Ay mausisaan ko ay merong 3 munggo-munggo. 3 box Apa. na inoccupy ng munggo-munggo. Ay di ako may 3 ngayon Apa. na munggo-munggo na alaga. Na Ayun. hindi ko siya hinuli, siya ay hindi ko kinuha, dumating lang siya sa akin. Aba. At yan, yan ang gustong ko pang malaman kahit ako'y beekeeper. Pagdating sa munggo-munggo, ang splitting niyan, yun ang hindi ko pa nararanasan. Ayun ang hindi pa po. Mhm. Dahil karaniwang nakikita ko si Queen, hindi ko alam ngayon kung kapag yung Queen ay nahuli ko at kumuha ako ng brood, magtutuloy yun, piho ko. Pag nilipat ko, ang tanong, yung iiwanan. Yun po ang hindi ko pa nasusubukan. Pero hindi maaaring hindi natin susubukan. Dahil meron naman po tayo ay pag hindi natin sinubukan, paano tayo matututo? Opo nga sabi ko nga, kailangan arali ko din yung munggo-munggo dahil Yan. hindi ko naman siya inaalagaan, pero dumadating ng libre. So kailangan Meron po alagaan akong natin. 2 munggo-munggo na may honey na rin po at sa tingin ko mas mabilis siyang patinuin sa box, hindi mas madali. Wala akong itinransfer po na munggo-munggo, 2 yon na hindi nakatuloy. Pareho po yung nakatuloy. At saka ang sabi nila, tamad raw gumawa na yung pulot. Tunay naman po. Hindi niyo pwedeng asahan siya na pangbenta. Pag munggo-munggo. Ng pampulot. Yan po ay panarili lang. At sa lahat namang honey, yan ang sinasabi kong pinakamasarap na ang pulot ng munggo-munggo. Sa lahat pong honey. Hindi ko pa natikman yung pulot ng aking munggo-munggo. Napaka, yung gusto niyo, pakita ko sa inyo dito ngayon. Pwede po, Yung itsura, pwede po. yan. Yung nasa timba na inilipat ko sa box, ito po yun. Ito po yung hiningi ko lang. Tingnan mo ninyo ang niya. Gusto niya. Tapos hindi siya toong maraming Ayan, ang kanyang mga itlog. yan po yung mga itlog niya. Dito po taliwalag natin yung para matitimpuhan natin si Queen. Ayun po yung honey niya. Ito Yan ang honey po niya. Ayan. Yan ang honey niya. Wala akong salamin yan. Ang queen po niya na minsan gumagala lang dyan. Sa ibabaw na yan. Pero yung sa akin, ay masipag magpulot. Ay malakas na po yun. Ay ito po naman ay kailan lang. Hindi naman siya ganong katagal. Yun ay nakalagay lang dun sa isang tabi. Ay nung mabuhat ko yung mabigat na siya. Yung 1 layer ay mabigat na. Yung pala puno-puno na yung 1 layer. May puno na, may pulot na. Yan po pulot siya dito. Tapos yung isa naman ay 2 layers ay puno na, punong-puno ng madaming di may itlog. Tapos marami siyang Hindi umahon pulot sa yung paligid. queen niya. Umahon dyan ng queen yan, may karaniwan. At saka napakabait niya nga ho. Opo, hindi siya nang i-sting. Hindi siya nang i-sting. Hindi siya nangangapit. Hindi siya aggressive na Hindi po kagaya talaga. ng biroy. Hindi po. Ayan, itong itlog ang dami. Yun po yung Paano mag-split ng paulit-ulit? Abangan ang kasagutan sa tanong na ito sa susunod na episode. See you next time!